kay Victoria Mutok and kay Wilberto Delgado. Ayan, mega love shoutout po at kay Edgar Dinglasan. So ito na mga kababayan. Oo. Unahin natin itong panic mood ni Inday. Nako mga kababayan, ito na. Sa totoo lang mga kababayan, nagpa-panic mood ang Inday ninyo. Bali-balita ko ha. Balita lang. Ito po, chismis. May possibility totoo, may possibility hindi. Chismis po ito. According po sa aking source, nagpapanik na daw yung Inday nila. Nako. Bakit nga ba nagpapanik? Kasi ganito po mga kababayan. According po sa ICC, siyam pa po. Try TV and kay Bro Lickers, Miguel Love shout out. Siyam pa po kasi ang may warrant of arrest. At isa na dyan si Bato. Ngayon, imposible naman kung sino-sino yung siyam. Siyam. So, pang walo, halimbawa, walo. So, pang siyam si Bato. Kasi, number one talaga, si Bato ang una talagang isusunod kay Digong. So, bukod kay Digong, may siyam pa. So, isa na si Bato, may walo pang natira. Ngayon, kung pag-iisipan ninyo, sino-sino ba dun sa walo? Example lang ito ha, example lang. Either sa siyam, si Bato, si Bongo, si Danao, si Albayalde. So, bukod dyan sa apat, may lima pa. Isali natin si Sara. Pang lima. So, may apat pa. Kasi siyam Sino ba yung apat? Di ba? Sino yung apat? Kasi, biruin nyo mga kababayan, siyam ang may warrant of arrest sa ICC. Nagpapanik na ang Inday ninyo. Kasi according kay Las Cañas, tawag dito, nakalimutan ko, nalilito kasi ako sa pangalan ni Las Cañas at ni Matubato. Edgar Matubato at sino yun si Las Cañas? Apelyido lang ang naano ko Paki-comment nga mga kababayan. Si Las Cañas, sa kalimutan, Edgar Matubato, at saka, sino yung isa? Si Las Cañas, na nandun na sa ICC, ay, according sa kanya, si Inday daw ang Queen of Tukhang. Si Arturo, ayan, pasensya na po kayo mga kababayan, medyo ganito talaga pag 70 years old, nakakalimutan na natin yung mga pangalan. Ngayon, according kay Arturo Las Cañas, si Inday daw ang pasimuno ng Tukhang. Ang sabi nga niya, inutos daw ni Inday kay Bato at ang utos daw ni Bato, kidnapin, patayin para missing person na lang at isalvage. Kidnapin nyo yan. Patayin nyo, isalvage nyo para missing person. Huwag nyong patayin na patumbahin nyo sa bahay. Kidnapin, tapos ipagurgur, itapon para missing person. Yan ang sabi ni Edgar Matuba, ni Arturo Las Cañas. So ngayon, ibaon daw. Halimbawa, i-kidnap, patayin, ibaon para missing person. Hindi sila mapagbintangan. So ngayon, sino ba ang may utos nun? Si Inday daw. Sabi ni Edgar yan. Ito mga kababayan, ipakita ko sa inyo. Siyempre, bago tayo magsalita, meron tayong proof. Ito mga kababayan. Arturo Las Cañas. Naku mga kababayan, nakakatakot ito. To Sara Duterte. Ito mga kababayan. Ito. I-play natin. Wait lang. May ads lang kasi pakinggan niyo sabi ni Arturo wait lang, may ads. Siyempre, bago tayo magyaw-yaw dito, may proof. Direktang pinangalanan ng nagpakilalang dating miyembro ng Umano'y Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas, si Vice President Sara Duterte bilang pasimuno raw ng Oplan Tokhang sa Davao City. Nako. Tinawag din ni Las Cañas bilang halimaw ng Davao si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Nako, magpapanik talaga si Inday dito. Si Vice President Sara Duterte na raw ang pasimuno ng Oplan Tokhang sa Davao City. Yan ang isiniwalat ng retiradong pulis Davao at nagpakilalang dating hitman ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Nag-craft sila ng panibago ngayong
extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tuktok Hangyo, Oh. meaning Tukhang. Ibig sabihin ng tuktok hangyo, kakatok, tapos makiusap, or tukhang. Oo. Ayon kay Las Cañas, nagsimula raw ito noong mayor pa ng Davao ang vice presidente. Katuwang daw noon ni VP Sara si dating Davao City Police Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Nako. Nag-invento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tukhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-enforce ito sa Davao City. Oh. Ang dami pong namamatay dito, ang daming namimissing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Wala. Oh. Sa tansya ni Las Cañas, nasa 3,000 raw ang namatay at nawala dahil sa Oplan Tukhang sa Davao City. Nako. Di niya nilinaw kung anong mga taon yan. Pero umupong alkalde ng Davao City si VP Sara noong 2010 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Nagsumitin na raw si Las Cañas ng affidavit sa International Criminal Court o ICC. Nako. Nagsumiti na pala si Arturo Las Cañas ng affidavit sa ICC. Hindi lang tatay ang makulong dito, pati ang anak. Naku, nagpapanik mode ito. Bakit mga kababayan? Kasi ang nasa isip ngayon ng grupo ng mga DD shit, no? Kung si Bato hulihin, iinutusan lang naman siya ni Pusit. So, kung mahuli si Bato, kasali si Pusit. Kasi bakit mahuhuli si Bato, iinutusan lang naman siya sa kanyang commander. Di ba? O kayo mga kababayan, tanungin ko kayo. Bakit si Bato aarestuhin? Bakit hindi unahin yung nagmando sa kanya? Ito na mga kababayan. Ito, sabihin nyo na sa aking fake news ito. Sabihin niyo sa aking chismis lang ito. Napaka-imposible naman. Unahin mong hulihin yung pulis kaysa sa nag-utos sa pulis? Di ba? Oh, narinig nyo naman na ipinasa na daw ni Arturo Las Cañas sa ICC itong kanyang affidavit na patungkol dito sa tukhang-tukhang sa Davao. Napaka-imposible mga kababayan. Tanungin ko kayo, ito malaking question mark. Sabihin nyo sa akin fake news ako. Sabihin niyo sa akin na hindi ito totoo. Napaka-imposible. Hulihin ang pulis bago ang mayor? Mas una naman sigurong hulihin ang nag-utos kaysa sa gumawa. Di ba? Oo, mga kababayan. Eto na, mga kababayan. Napakahirap naman na si Bato ang hulihin, inutusan lang naman siya. So, kung tutuusin, unahing hulihin yung nag-utos. Kaya ito'y nagpapanik mode na ang lola pusit ninyo. Kasi napaka-imposible eh. Unahin mo yung pulis. Hindi po magagawa ng pulis yan kung hindi inutusan yung pulis. Di ba? According kay Arturo Las Cañas, si Pusit daw ang pasimuno ng tukhang at inutos niya lang. Mahirap naman kasi yung paano masolusyonan ang problema kung sanga ang putulin, ang ugat hindi mo bunutin. Siyempre, unahin mo yung ugat bago ang sanga. Pag pinutol mo yan, binunot mo yung ugat, tsaka mo na chap-chapin yung puno para hindi na kumalat. Hiwa-hiwain mo siya isa-isa. Di ba? Mahirap ito, mga kababayan. Pakinggan ninyo ha, ulitin ko. Hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Nagsumitin na raw si Las Cañas ng affidavit sa International Criminal Court o ICC. Laman ang mga impormasyong alam niya. Patay. Hinamon din ni Las Cañas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na harapin siya sa ICC kaugnay Nako. sa Davao Death Squad. Nako, Lalabas at hahamunin ko talaga itong halimaw ng Davao. halimaw Kung ng... tunay ka na lalaki, kung hindi ka gonggong, pumarap ka sa akin. Kung niluloko mo ng mga Pilipino, anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Kung tunay ka daw lalaki, digong, harapin mo daw si Arturo. Niloloko mo daw ang Pilipino, drug war ka ng drug war, ikaw naman daw yung drug lord. Nako. Ito, nagkatotoo na mga kababayan. Speaking
si Digong nakulong na. So may susunod nga. Nako, pakinggan pa natin. Tapang komento ang dating Pangulo at kanyang anak na si VP Sara sa mga akusasyon ni Las Cañas. Pero una nang sinabi ng bise na wala siyang kaugnayan sa Davao Death Squad na sinasabing pumatay sa mga may kinalaman sa illegal. Sabi ni Ma'am Maria Estila Isguera, idol ka ng 88-year-old kong mother. Maraming salamat po, mother. God bless always. And thank you so much. Mag-ingat ka po dyan. Nandito lang tayo sa katotohanan. Huwag tayo mag-fake news. Mahirap na. So ito. Droga. Nagtataka nga raw siya kung bakit bigla na lang lumutang ang testigo laban sa kanya. Ngayong vice presidente na siya at napasama pa sa mga akusado sa ICC. Kiit niya pa noon, hindi niya raw kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Narinig nyo naman mga kababayan. Hindi daw kailangan ni Sara ng death squad sa mga bagay na kaya naman niyang gawin. Di ba? Bakit nga ba? So sa madaling salita, nagsabi pa siya na mas matindi pa sa death squad ang kaya niyang gawin. Hindi niya kailangan yung mga bagay ay yung death squad na kaya naman niyang gawin. Imposible. Hindi mo na kailangan talaga death squad. Yung presidente nga, binantaan mo eh. Di ba? Hindi ko na kailangan ng death squad. Death squad, kaya ko naman gawin yan. Kaya nga sabi ni Digong noon, karumal-dumal talaga Mami Alcantara. Sabi nga ni Digong noon, kung ako, sabi ko, patayin nyo yan. Pero si Inday, bakit buhay pa yan? Diba? Hindi na daw kailangan ni Inday ng death squad. Kasi kaya naman yan ang gawin kahit walang death squad. Pakinggan nyo At napasama pa sa mga akusado sa ICC. Kiit niya pa noon, hindi niya raw kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Agad namang pinabulaanan ni Senator Bato ang mga aligasyon ni Las Cañas. Mag-allege siya na mag-allege. Malinis ang kusing siya. Mag-allege na doon, mag-allege. Ayun, Bato mag-allege. Nakulong na yung lolo ninyo. Baka allege ka pa rin dyan. Nako, ayan na nga. Bakit nga ba naman kailangan pa ng death squad kung kaya naman yung gawin higit pa sa death squad? Nako, allege daw ng allege, Sabi ni Bato, sige, mag-allege ka ng mag-allege dyan. Basta ako malinis ang konsensya ko. Pero nagtatago na. Diba? Mismo lumabas sa statement ni Sara yan. Bakit siya nasangkot sa death squad at bakit kailangan niya ng death squad? Ikaya naman niyang gawin yung mga bagay higit pa daw sa death squad. Nako, sabi nga ni Digong noon, kung ako nag-utos, sabi ko, patayin nyo yan. Pero kung si Inday, pag si Inday yan, sasabihin ni Inday yan, bakit buhay pa yan? Sabi ni Digong yan, wag nyo itanggi. Narinig nyo sa mga speech ni Digong yan. Ayon naman sa dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte na si Atty. Harry Roque, hindi dapat paniwalaan si Las Cañas. Hindi dapat paniwalaan si Las Cañas, nakulong na nga si Digong. So sinong gusto namin paniwalaan? Si Harry Roque? Nakulong na si Digong, hindi pa rin kami maniwala. Sinong paniwalaan namin? Si Harry Roque na isa ding nagtatago. Kayo mga kababayan, paki-comment. Sinong paniniwalaan ninyo? Si Harry Roque o si Las Cañas? Si Las Cañas na patunayan na napakulong na si Digong dahil sa kanilang mga statement at kanilang mga ebidensya. So, sino pa paniwalaan natin? Si Harry Roque? Utang ina niya. Continue tayo. Wala ng credibility ditong si Las Cañas ang mula-mula. Dati sinabi niya na mayroong mga nakalibing na bangkay doon sa isang lugar ng Davao, ng Inukay, buto lang ng asong nakuha. Wala daw, wag daw paniwalaan si Las Cañas kasi doon daw sa nilibigan ng tao, buto daw ng aso ang nakuha. Samantalang nung si Leila de Lima ang pumunta doon, marami po nakalansay ng tao ang kanilang nahukay. Palibhasa kasi, Roque, hindi ikaw pumunta doon si Leila de Lima. So, sinong papaniwalaan namin ngayon, Roque? Yung buto na nakita ni Leila o yung sinabi mong buto ng aso na hinukay? Ito, Harry Roque, bago ako maniwala sa'yo, magpapayat ka muna at umuwi ka ng Pilipinas, hayop ka. Ito, pakinggan ninyo si Leila de Lima mismo, pumunta doon sa hukay at anong sabi ni Leila de Lima? Meron silang nakita doon na mga kalansay. Ito
Kalansay sa Davao. Leila de Lima. Sinong papaniwalaan namin, Harry Roque? Ikaw na nagtago o si Leila de Lima na investigate? Kung ako binanggit, basta pumunta ka doon, naghukay ka. So, binabangan ka namin doon, marami kayo. Doon na kung pumasok pa kayo sa itaas,